Naku, pag-usapan muna natin itong basketball kasi Gilas Pilipinas. Ang nakataya rito ay karangalan ng Pilipinas, karangalan ng Gilas Pilipinas mismo dahil nga po yan dyan ako sa Olympic, na pinaghahandaan yung napaka-importanting international event na yan. Natalo tayo sa Georgia pero panalo pa rin kasi pasok na tayo sa semifinals. Okay, pero ito panoorin niyo itong coverage ng ating mga kasama sa media. Ayan ang ganda kasi ng laro eh. Talagang humabol tayo at hindi tayo natambakan ng malaki. Kasi kung tayo natambakan ng 18 points ng Georgia, ay laglag na tayo. Mahirapan tayo. Pero kahit na tayo ay natalo ng 2 points, kasi nanalo po ang Georgia diyan eh. Pero 2 points lang ho ang lamang dun sa format, yung Georgia ang nalaglag. Eliminated na sila. Okay, ang Pilipinas pasok sa semifinals. Matapos yung ating pagkapanalo dun po sa Latvia ba yun? Latvia ang tawag. Yun isang bansa sa Europe din. Okay? Latvia. Tayo ay nanalo dyan isang araw, tinambakan natin at hindi talaga sila kalamang. Itong Georgia pala ay magaling. Hindi tayo nanalo. Pero hindi nakuha nila yung target kasi nga sa format, galing ng ating mga malalaro, talagang sikat na sila. Pinag-uusapan kahit mga taga-NBA, analyst at iba pa. Tayo ho yung naka-white dyan. Tayo yung naka-white. Ayan, si Justin Bonnier po. Galing, Ang ganda. Kahit tayo natalo, nakakatuwa dahil ang plug ng Pilipinas, ang Philippine basketball ay namamayagpag ko sa Europe. At hindi lang sa Europe, kundi sa buong mundo dahil pinapanood ng maraming bansa sa buong mundo yung ginagawang yan ng FIBA basketball dyan sa Europe. Ayan po So 1-1 na tayo. Isang panalo, isang talo, pero pasok pa rin tayo sa semifinals. Ayan, okay? Ang susunod yata makakalaban ay parang palkas ng palakas eh. Anyway, ganun ho talaga. Isipin mo yung nakalaban natin na una, number 6 sa buong mundo. Lateyang yan, di ba? Tapos tayo, number 37 lang. Pero pinagandaan tayo, alam nyo, pinagandaan tayo ng Georgian yan eh. Kasi ang purpose talaga ng Georgia, tambakan tayo ng higit pa sa 18 points. Kasi kung natambakan tayo, kasi from first quarter talagang naghahabol tayo. Laki nga talaga ng difference eh. Pero nung last quarter, fourth quarter nahabol. So kung tayo ay natambakan ng 18 points o higit pa, pasok na ho ang Georgia dyan. Tayo yung alanganin. Diba? Pero hindi nila nagawa tayong tambakan. Para kung di ang kakamali, 2 points lang ay pinanalo. Ang panalo ng Georgia sa atin. So, eliminated na rin sila. Talo pa rin. Tayo pa rin nanalo sa ranking. Kaya pasok sa semifinals ang Pilipinas. Kaya pinag-usapan natin dito sa MA Pinoy TV dahil hindi lang pang politika itong channel na ito. Pan showbiz at saka sports din. Dahil unang-una, ang karangalang ito na ginagawa ng Gilas Pilipinas ay karangalan ng buong Pilipinas, ng lahat ng Pilipino. Hindi lang sa Europe. Maraming Pilipino sa Europe. Kaya nga dun sa crowd, dun sa gallery, maraming Pilipino ring nanonood eh. Di ba? Nagtataas ng flag. Nakakatuwa ako. Pag nakikita ko yung winawagayway, yung ating flag sa ganyang international event ay nakakatuwa. Di ba? Pag nakita mo yan, uniforme pa lang eh. Matutuwa ka doon sa uniforme pa lang pag nakita mong winawagayway na ganyan, nakita-kita, di ba? At nakita mong halos mangayak-ngayak yung mga kalaban natin pagka nakakashoot tayo. Ang galing, yung white po yung atin dyan, ang white dyan yung atin yan, yan ang Pilipinas, Gilas Pilipinas, yung mga naka-white. Ang galing nila, pang international yung galaw. Nagulat ako sa ibang klase talaga si Tim Cone, yung coach ngayon, national coach natin. Iba yung galaw, pati yung ibang mga coach sa Europe, nagugulat sa game plan ni Tim Cone. Ito, magaling ito si Brownlee talaga, ibang klase. Yan ang medyo mabigat. Inilabas na yan. Si Soto, nabagsakan. Sama ng bagsak niya. Ayan. Pagbagsakan niyang ganon, sama ng pagbagsak niya, nabagsakan pa ng isang player ng Georgia. Kaya sana walang malaking injury yan. Ang tindi ng physical talaga eh. Alam niyo, ang European basketball, napakalakas niyan. Pang NBA talaga. Karamihan dyan sa mga nakakalaban natin, mga NBA players eh. Nakita naman sa ang mga NBA players na galing sa Europe, nakakakuha ng MVP, nakakakuha ng
maraming parangal. Actually, sa NBA, ilang taon na nga na most valuable player ng NBA galing sa Europe eh. Hindi na makuha ng mga Amerikano. Diba? Ganun pong kataas kasi iba yung quality ng European basketball, ng mga basketballista mula sa mga bansa sa Europe. Talagang maliban sa malalaking tao sila, magagaling talaga. At ngayon, kaya nakakatuwa na nakukuha natin ang panalo sa kanila. Isipin mo yung number 6 sa buong mundo. Lateyang yan, natalo natin. Kaya nagulat talaga sila. So, meron pang susunod. Maaring Brazil ang mga kalaban natin. Marami pa akong kakalabanin eh. Pag pumasok tayo sa second round. Pero pasok na ho tayo sa semifinals dun sa first round na yan. May group yan eh. May iba ho yung format eh. So, inuulit ko, kahit natalo tayo ng 2 points kagabi, o sa natalo tayo ng 2 points na itong Georgiang ito, pasok pa rin tayo. Dahil hindi nila natambakan tayo hanggang sa huli. Nung una, tinatambakan tayo, nakita ko na, sabi ko, grabe, ang galing talaga ng Georgia. Hirap talaga tayo nung una. Pero pagdating ng third quarter hanggang fourth quarter, ginawa na nila lahat. So 2 points lang ho tayo natalo, kaya panalo pa rin. Talo, panalo sa ranking. Ayan, ayos, so mabuhay. At ipagdasal po natin. Alam niyo, pagka ganitong mga laro, salamat kakatuwang tingnan. I-replay po ninyo, inilalabas naman eh. Ang nagko-cover yata rito yung News 5. Kasi Pangilinang Group of Company ang sponsor yata dyan eh. Ang sarap tingnan pagka nakakashoot ang mga Pilipino. Kahit kakaunti ang Pilipinas dyan, dahil mga Pilipino, pero nakakatuwa. At kitang-kita natin yung galaw nila, nasa puso yung laro, at dala-dala ang Pilipinas, dala-dala ang 115 million Pilipino. Ayan kaunti Pilipino, kita mo, pangilan-ilan lang. Kasi dayo tayo dyan eh. Pero kahit na ho anong liit ng grupo, pero nasa puso ang laro, pakita mo yung mga tirang ganyan, pang NBA. Ang galing ng ating mga malalarong Pilipino. Suportahan natin dahil araw-araw ang laro. Hindi ko alam kung anong oras ang laro. Basta araw-araw yan eh. Sabi nga nila, tulog lang ang pahinga. Pero araw-araw na ho yung game na yan. Okay? Kaya naiba naman tayo sa isyong ito, pero ito ay hindi lang, ito ay pambansa rin eh. Tulungan natin ang mga atletang Pilipinong gumagawa ng pangalan sa international at ang nakataya ang kinabukasan ng mga atleta at ng Pilipinas. Kung minamaliit tayo sa ibang aspeto, pero sa basketball mukhang hindi na. Sabi nga ng mga NBA analyst, ibang klase na ang Pilipinas ngayon. Ibang klase na ang mga Pilipino. Kahit nga si Shaq O'Neal nagulat eh. Nagsorry na nga siya eh. Kasi nung araw, ang tingin niya sa Pilipino, wala eh. Hindi natin kayang pumasok sa NBA. Pero nung manalo tayo, tinalo natin diyan sa Europe yung number 6 sa buong mundo, humingi ng public apology, nag-sorry na si Shaq O'Neal doon sa kanyang sinasabi nung una. Na-shock din siya dahil iba na ang galaw ng basketball ng mga Pilipino. Ayan So pinapanood po sa buong mundo yan. Kailangan ang problema, iba-ibang oras, laging gabi. Katulad ng isang araw, alas 12 ng hating gabi. Kasi ibang oras sa Europe, di ba? Sa Europe, katulad ngayon, gabi pa lang. Dito sa atin, umaga. Kaya pagdating ng gabi sa atin, sa kanila naman, saka lang tanghali. So, medyo adjust na kaunti. Ganun pa man. Sige po, ipagdasal natin, tagumpay nila, panalo ng bawat Pilipino.